Good afternoon, my subscribers, my followers sa Instagram din at saka sa TikTok at saka sa Twitter. Hap, bago ako magsimula, ay please like and subscribe yung sa mga tutulungan nyo. Meron pa akong isang Dr. Toto Kausing na account para meron tayong backup. Makikita niyo siguro yan, pakihanap na lang. At the same time, sa aking Facebook ay paki-forward nyo na lang sa mga kaibigan ninyo at pag-usapan natin ay katotohanan lamang po at saka batas ang ating pinaglalaban. Kung nagkakataon naman po mabordong kay Sara at saka kay Digong ang batas, nagkataon na ang batas ay ating pinag-usapan, marahas man sa mga kalaban ni Digong ay wala tayong magagawa. Kasi batas yan, dapat pairal natin ang batas. At the same time, binablog ko rin na kung may kasalanan din sila ni Duterte, ay binablog ko rin. At ang pinakahuling vlog ko laban sa mga Duterte ay yung na nambugbog si Pulong sa isang tawag bugaw, kung tawagitin bugaw. So, dapat natapos na yung kaso ngayon, dapat kasuhan doon si D. Pulong. Ngayon, ang naman natin, ang pag-usapan natin ay yung tungkol sa bago sa ICC. At ito po, yung bago sa ICC, lumabas po na ang fiscal o prosecutor pala ng ICC ay bawal yun sa batas ng Rome Statute. Private lawyer pala ng mga biktima. So bawal yun. Kaya pinapalayas siya sa kaso ng mga abogado ni Digong at huli na lang na-discoveryhan. Tinatago-tago pa. So ngayon, sabi ni Prime Sabanya, Simbahon, banat by the second daw ako. Hindi po. Si banat by, marami pong mga fake news na siwalat. Hindi ko alam kung aware siya o hindi. Pero I'm not banat by the second. I am Toto Kausing. I'm Toto Tirador. Ganun lamang po. At ako naman, ito naman, ipakita ko lang sa inyo habang nag-antay pa ako ng ibang mga viewers, ay i-play ko muna po itong aking mga introduction sa sarili ko para naman makilala nyo kung gaano ako po ka-honest. Ito po. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Mayong hapon kay Tommy sa Camotes Island. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng
Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Okay. So, ngayon, nais ko lang batiin din. Good afternoon, Enrique George. Maraming salamat po at bumati po kayo. Si Charlie Whiskey, wala palang private prosecutor. Pwede naman mag-hire sila, pero ang mali po, yan, pag-usapan natin. Okay. Nagsampa po ng motion o ng request ang abogado ni Duterte at ito po yun, ipakita ko sa inyong request para makita ninyo na hindi tayo kagaya ng iba na na gumagawa ng mga kwento na kahit fake news. Pero ito po ay katotohanan po ang ating ilalabas. Ito po siya. So kung makita ninyo sa screen ko, yan po yung motion na sinapa ng abogado ni Duterte. Palakihin ko para mabasa ninyo. So yan ang sa itaas niya. Basahin natin. Appeals Chamber na sinampa. So Appeals Chamber pala. Hindi doon sinampa sa ICC, sa pretrial chamber. Kasi 3 court po ang ICC. Mayroong pretrial chamber na ang mga judge ito sa mga kaso na kung saan hindi pa nagsisimula, hindi pa nag-umpisa ng trial. At ang lahat ng mga bagay-bagay na pag-usapan sa trial ay dito pinag-usapan sa pre-trial chamber. Ngayon, meron namang trial chamber. Pag matapos na sa pre-trial chamber, ay doon na pupunta ngayon sa trial chamber. Ang trial chamber naman, diyan magpapalabas na ng mga ebidensya, at mag-cross-examination, diyan po ang pag-usapan. Ngayon, meron tinatawag na appeals chamber. Sa lahat ng mga issue na mga galing sa pre-trial chamber o trial chamber na gusto umapila, halimbawa ng kung sino man, akusado o prosecutor, ay doon sila sasampa sa appeals chamber. So maliban yan sa pag-atupag sa mga questions sa ibabang korte, ay pwede rin may sariling kapangyarihan ng appeals chamber na mga kagaya nito. Yung ipapa-exclude mo o patanggal mo yung isang prosecutor dahil sa kung anumang rason, gagaya nito ay private lawyer pala ng mga biktima. Itong si Attorney Karim Khan. So kaya iyan ang hinihiling ng mga abogado ni Duterte na nagiging bias siya kasi sa batas pala po ng ICC, hindi pwede ang piskal na magiging biased. Bakit po? Kasi ang mga piskal, kagaya sa atin dito, parang walang ganung batas sa Pilipinas na gano'n. Ang piskal na kahit naging dating abogado nang umaakusa, ang piskal ay, kung pumasok siya sa pagiging piskal at siya naging prosecutor na, pwede pa rin siyang tumuloy bilang prosecutor dito sa ating bansa sa Pilipinas. Pero sa ICC, iba po. Bakit iba? Ang pangunahing dahilan po sa prosecutor sa ICC kung bakit hindi po pwede na maging prosecutor ng kaso ang dating abogado ng mga biktima ay sapagkat may obligasyon pala ang piskal sa ICC na kung may nakuha silang ebidensya sa kanilang pagiging piskal na pabor sa akusado, ay obligado sila na sasabihin o ibisto sa korte. Aminin nila sa korte mayroong ebidensya na pabor sa akusado. In other words, sa Pilipinas wala pong ganun. Ang tawag na nagsimula po yan sa tinatawag na Bradley versus Delaware, kung hindi ako magkakamali. Yan po, yan sa US nagsimula na ganong decision ng Supreme Court ng US na ang mga piskal na umaakusa, ipresenta rin nila sa jury ang mga ebidensya na kuha nila na maaaring pabor sa akusado. So, yan po ang batas ng mga batas ng pag-prosecute. So, ibig sabihin, may pagkakataon ng piskal sa pag-imbestiga niya, nakakakita siya ng ebidensya na pabor sa akusado. So, ang piskal bilang, kung sa Pilipinas pa, siya ay kinatawan ng bansa, may obligasyon din siya na magbigay ng katarungan para sa mga akusado.
So, ganon din, kinuha din sa na batas. Actually, nakasulat yan sa, nakasulat sa Rome Statute na kapag ang piskal ng ICC ay nakakuha ng ebidensya na pabor sa akusado, ay obligado siya na magbigay ng isasabihin sa mga judge. May nakita pala kaming ebidensya rito na pabor sa akusado. So, diyan po nagsimula ng 2016 sa pinalabas ng SCOTUS. Ibig sabihin SCOTUS, Supreme Court of the United States of America. So, nakalagay diyan sa Delaware, Bradley versus Delaware na kaso noong 2016, ang sinabi ng SCOTUS o Supreme Court, US Supreme Court ay sabi exculpatory evidence. Ibig sabihin, exculpatory yung ebidensya na pabor sa akusado. In the same way, in landmark cases, like Brady versus Maryland. So Brady, iba pa yung Bradley versus Delaware. So sa Brady versus Maryland, nung una pa. But it does touch on related procedural concerns. Here's breakdown to classify. Okay. Sa Bradley, Delaware, si Earl Bradley, a pediatrician, was convicted of multiple counts of rape, assault, and sexual exploitation of children. He received 4 mandatory life sentences plus 164 years. So, nag-apila siya. He claimed ineffectiveness assistance of counsel for not challenging evidence obtained outside the scope of a search warrant. Argued that the police conducted an unrestricted search violating constitutional protections, asserted that his right to counsel was compromised. So the Delaware Supreme Court affirmed the lower court's denial of post-conviction relief, finding no reversible error in how the trial appeal. Yan sa Bradley. So ibig sabihin, kung ikumpara mo sa Brady versus Maryland, exculpatory evidence standard. The core holding, prosecutors must disclose material exculpatory evidence. Ibig sabihin, exculpatory evidence, ebidensya na maaring mag-acquit sa akusado. Kailangan i-disclose nila. So, suppression of that evidence violates the standards of due process, sabi ng Brady versus Maryland sa United States of America. So, dito, ang nangyari sa ICC ay sinunod din ng Rome Statute, yung doktrina ng Supreme Court ng United States of America. The Brady versus Maryland doctrine. So, dito naman kay Duterte, may mga sinasabi ni Attorney Kaufman na may mga ebidensya na nakuha si Attorney Karim Khan nang siya ay private lawyer pa na maaring pabor kay Duterte. At hindi niya ito, tinago niya ito nung siya nagiging aktibo na abogado ng mga victims. So, bawal po sa isang prosecutor nang sumali siya, na naging prosecutor siya, nang sumumpa na siya, inappoint siya, nang pumalit siya kay Patu bin Sauda, ay nagkaroon siya ng obligasyon na yung mga hawak niya, mga kaso na kalipas, ay dapat hindi siya sasali sa investigasyon. Ang nangyari, sumali siya sa investigasyon laban kay Duterte, nung prosecutor na siya. So, ibig sabihin, dapat hindi na siya sumali. Ngayon, halimbawa, kagaya nung nagsampa ang prosecutor's office na magpalabas ng arrest warrant laban kay Duterte, ay siya rin ang nag-utos, pero ang pumirma yung deputy niya, si Deputy Prosecutor Nyang. So ngayon, although sinabi na Atty. Kaufman, although pinapirma niya si Deputy Prosecutor, meron pa rin siyang influensya doon at bawal sa kanya, sana pinigilan niya yung arrest warrant. Kasi meron siyang siguradong ebidensya na nakukuha na maaring pumabor kay Duterte sa panahon nung siya ay tinatag na private lawyer ng mga biktima. Kaya nalalagay na ngayon sa question ang arrest warrant laban kay Duterte, kay Digong. So nalalagay na ngayon sa sitwasyon na maaring mabasura ang kaso laban kay Duterte dahil lamang sa kapalpakan o ginawang bias ng prosecutor ng ICC na chief prosecutor pa naman siya na si Attorney Karim Khan. So iyan po ang bago ngayon. So basahin natin yung katwiran ni Attorney Kaufman. Ito po ay sinampa sa appeals chamber, hindi sa pretrial chamber. At ang judge sa appeals chamber ay si Judge Erdena Balsurin Damdin,
presiding judge siya. Si Judge Tomoko Akane ng Japan, si Judge Salome Balonge Busa, si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, si Judge Gutsa Lord Kipanidze. So, maalala ko si Judge Kipanidze ay maaring isa siya sa appeals chamber judge noon na pumabor sa Pilipinas ang desisyon. So, maaring ito ngayon ang ano natin, titignan natin mamaya. Titingnan ko lang. Pero anyway, sa sunod ko lang na vlog yun. Mas maganda pag-usapan na natin kagad. Pero ito naman ay defense request to disqualify Chief Prosecutor Karim Khan. Ito sinasabi nila. Sa introduction, sinabi ni Attorney Kaufman. Basahin ko sa English tapos i-translate ko sa Tagalog. Chief Prosecutor Karim Khan, currently on self-imposed leave because of allegation of sexual misconduct, failed to disclose a grievous conflict of interest and must now immediately and without delay be disqualified from any further rule in the case against Mr. Rodrigo Rua Duterte. The extent of Mr. Khan's contamination of the integrity of the investigation against Mr. Duterte will be litigated at the confirmation of charges hearing. For the time being, however, the appeals chamber is requested to disqualify Mr. Khan from resuming a role in the case against Mr. Duterte should he surmount his current difficulties. So, sa Tagalog pa, sinabi nila ni Attorney Kaufman na si Chief Prosecutor Karim Khan na kasalukuyan ay nakalib. Ano ba yung Tagalog na nakalib? Absent po na siya. Hindi mo na siya kumakanap ng kanyang opisyal na trabaho. Ay hindi niya dinisclose or hindi niya inamin sa process sa ICC na mayroon pa lang siyang conflict of interest. At ito, mamaya, pagbasahin na natin, yung conflict of interest pala niya ay naging abogado siya ng mga biktima kuno ni Rodrigo Rua Duterte. At hindi yan pwede nung siya ay private lawyer pa lamang. So, nung private lawyer siya, ay dumiretso pala siya naging chief prosecutor ng ICC nung umalis na si Fatou Bensouda. So kung gaano kalawak ang kanyang partisipasyon ay mamaya basahin natin. At hindi rin alam nila na Attorney Kaufman. Basta ang importante, it has been established by truth and by fact na si Mr. Khan ay abogado ng mga biktima dati. Kaya dahil dyan sa abogado siya dati, ang integridad ngayon ng investigasyon kung patas pa ba o hindi ay nalagay sa balag ng alanganin. So, pwede maging dahilan yan para gagawin na mag-file ng motion to dismiss on the ground of failure, on the ground of lack of jurisdiction, on the basis of the participation of the former lawyer of the victims as the one who decided whether to file a case against Duterte or not. Yan po ang pinaka-problema. So dahil dito po, malagay ngayon sa balag ng alanganin ang kaso na naman laban sa mga Duterte. This request, sabi ng mga prosecutor sabi ni Attorney Kaufman, sabi niya, this request to disqualify Mr. Khan is grounded on an irreconcilable conflict of interest. Hindi magagamot yung conflict of interest na siya ay dating abogado ng mga biktima at siya ngayon aakto bilang official prosecutor. Kaya ang rason nila dito na kasi kinakailangan na sa batas ng Rome Statute na dapat yung prosecutor ay impartial ang investigation na gagawin. So paano pa kayo maging fair or impartial ang investigasyon kung siya ay dating abogado? Imbestigahan niya pala si Duterte bilang siya chief prosecutor, pero paano siya maging impartial kung dati siyang abogado ng mga kalaban ni Duterte during the investigation? Yan po ang ating makikita sa ngayon. So, nang naging prosecutor siya noong June 2021 at nang dumiretso pa rin siya pa rin ang naging in charge ng investigasyon sa Pilipinas na kaso. At naging aktibo pa siya. Ibig sabihin, ay may nakita siyang exculpatory evidence. Yung mga ebidensya na pabor kay Duterte, and yet tinatago niya yun. Hindi niya dinidisclose sa kanyang investigasyon.
Yet such exculpatory evidence could, by its very nature, cast doubt on the testimony provided by the same people whose interests he had been charged to protect. There is nothing to suggest that Mr. Khan has sought a waiver from the kung ano, nakaredact kasi. Ibig sabihin, talagang walang ebidensya na umalis muna si Attorney Khan. Dapat hindi siya sumali sa investigasyon sa kaso ni Duterte. Being the former lawyer of the victims who have charged at former President Rodrigo Duterte. So sinabi ito sa number 4 paragraph, in these circumstances and absent information to the contrary, Mr. Khan abused the criminal process to push forward an investigation in which he had an undeclared personal interest or, at the very least, an undeclared personal obligation from which he had not sought to release himself. Sabi ng mga abogado ni Duterte, hindi inalis ni Mr. Khan ang sarili niya kahit na alam niya meron siyang obligasyon na iwasan niya na magkaroon ng conflict of interest sa ilalim ng batas ng Rome Statute. O di kaya, meron din siyang hindi tinatago na interest na ipapanalunin niya mga biktima. Kasi mga biktima po, may tinatawag na reparation payment. Kung mananalo ang biktima, bigyan sila ng pera at doon magkakakuha ng parte o share si Attorney Kaufman kung manalo yung biktima sa ibabayad ni Mr. Duterte sa mga biktima. So, number 5, given the imminence of the confirmation of charges, presently scheduled for 23 September 2025, the defense respectfully requests the appeals chamber quickly to adjudicate this request to ensure that Mr. Khan is precluded from further participating in and in contaminating the evidence or the present case. Yan po ang introduction na ginawa nila ni Attorney Kaufman. So, ngayon, bago ko ipagpatuloy sa tinatawag na procedural background, ay magbabati muna ako. So, wala pong private prosecutor dito at public prosecutor lang dapat mag-decision. Kasi ang decision kung magta-trial o hindi, magpapile ng kaso, hindi public prosecutor. Walang papel po ang private prosecutor, Charlie. Kaya dapat, kung naging private siya dati at naging public na siya ngayon, nagiging bias na siya ngayon. Tapos sabi ni Arlene Bulalok, voting sa iyo para kang aso. Sino ba yung tinutukoy mo? Ako ba? Hindi ko alam. Mario Victoria, sabi siya, Argo. Si Argo, hello host. Maria Victoria Sanchez, sabi niya, hello po Sir Toto. Mindy Cordoba, DDS ka na yan. Hindi naman, kaya totoo na yan, Mindy. Kung anong totoo, kakampihan natin. No matter if it favors to Duterte, wala ako magagawa po. Ganun ang kasimple lang yan. Sabi naman ni Pastor Rodi Rabi, let us have trial of Digong here in the Philippines and not in ICC because we are not in the jurisdiction of ICC anymore. Correct po si Pastor Rodi Rabi. Music Budget Channel, maupay nga aga, Attorney Idol, shout out from Palo, Leyte. Maupay nga kulop na alauna na. Marami na natutunan ko sa iyo. Salamat, Idol. Salamat po, Music Budget Channel. Si Dennis Kausing na brother ko, magandang hapon. Thomas Esplana, gandang hapon, Attorney Toto Kausing. Cassandra Daisy, Arlene Bulalok, makinig ka lang kay Dr. Engineer Toto para in case magkaroon ka ng problema, alam mo ng batas to protect you. Okay, kabayan? O, sabi ni Daisy. Thomas Esplana, Attorney Kausing, bakit pinapayagan ng ICC Court ng prosecutor na private versus Duterte naglabag sa alituntunin ng ICC? Actually, in fairness to ICC, hindi nila alam. Tinago ni Attorney Kaufman at Attorney Karim Khan yung kanyang sikretong pagiging abogado pala siya ng mga biktima noon. So si Amil Muti Talib, Assalamualaikum. Sabi, alaikum assalam. Dr. Engineer Totsky, best regards from MSU Marawi, Room 154, Raha Sulaiman, with Judge Arasad Makumbal, si Batch 92. Wow, junior ko pala ito si Judge Arasad Makumbal sa Civil Engineering. 92 na siya nag-graduate. Ako 1988. Sige, si Judge, regards kay Judge Arasad Makumbal. Berge Piquero, first viewer, Doc. First viewer si Berge. So, Charlie Whiskey, gala ko, court
nag-issue ng arrest warrant, pwede pala di, court ang nag-issue sa arrest warrant, pero prosecutor ang nag-request. Ang problema sa pag-request ng prosecutor ay reasonable suspicion ang gusto na palabasin, na may reasonable suspicion na pwedeng makonvict si Duterte. Pero ang problema kay Attorney Karim Khan, hindi siya nag-disclose. So, maaring may marami siyang ginamit na ebidensya doon at maaring marami siya nakuhang ebidensya na pabor kay Duterte at hindi sinama sa request, sa kung hindi niya sinama sa pagdesisyon kung mag-request ba sila ng arrest warrant. So, ibig sabihin, kung merong pabor na ebidensya pala doon na pabor kay Duterte, ay hindi may issue yung arrest warrant. So, maari, hindi naman natin sinasabi na nagkamali si Attorney Karim Khan, pero ang pagkakamali niya hanggang doon lang sabihin natin na hindi niya pinagtapat na siya pala ay abogado dati ng mga biktima. Yun naman ang kasalanan niya doon. So, si Perny Pinto, Senior, ayos, ha? Bossing, God bless. Tapos, Pagaw Day Baker, naimbag ng malim, tirador, doktor, Ejero Toto, naimbag ng malim, kada kayo amin. Okay, Conrado Alipio, nakahabol, good afternoon. Kaabi Toto, okay. Alexander Villas, watching from British Columbia, Canada. Hello, Sir Toto, ingat po. Maraming salamat sa Canada. Shout out sa lahat ng Pinoy sa Canada. Thomas Esplana, para sa akin, ni Attorney Kausing. Salamat po, Thomas. Regina Tongpas, watching from New Zealand. Wow, natalo ng New Zealand na basketball ng Philippines. Okay lang, kasi maswerte lang talaga sa shoot ang mga New Zealand. Elma Ralius, good PM, Dr. Toto. Lagi po ako nag-abang ng vlog mo at bakit hindi lumabas sa screen ko. Pag may vlog kayo, subscribe po ako. Paki-subscribe mo po ulit. I-unsubscribe, subscribe po ulit para maka-appear. Rodrigo Gatus, Idol ko. Antonio Almonte, magandang hapon po sa lahat. Cassandra Daisy, competent naman ang Supreme Court natin to try PRRD dito sa Pilipinas. Competent, pati prosecutor natin competent, mga magagaling. Rodrigo Gatos, idol kita, Dr. Kausin. Salamat po, Rodrigo. Meme Authority, good PM, Dr. Toto. Edgardo Ramos, good PM, Dr. Toto, always watching your vlog here in Jensen. Wow, taga-Coronadal po ako, Edgardo Ramos. Kaya magkatabi lang tayo. Ben Reclamador, part yan ng defense na maghanap ng technical. O tawagin mo man yan bilang technical, yan po is substantial. Kasi hindi po pwede na yung prosecutor, kahit prosecutor dyan, ikaw kakasuhan. Halimbawa, kinasuhan ka ng rape. Yung prosecutor, may nakitang ebidensya na testigo na nagsabi, hindi po totoo yung kasong rape. So, obligado ka na ilabas mo rin sa korte na may testigo na nagsasabi na hindi totoo yung rape. So, ngayon, kung ikaw si Karim Khan, tinago mo halimbawa yung testimonya na yun. Ibig sabihin po, nagiging cause ka ng injustice na dapat ang obligasyon mo ay magbibigay ka ng katarungan para sa mga tao. Okay? So, Thomas Esplana, para sa akin, Attorney Kausing, di bali tawagin ako ng DDS kung ganyan naman ang mga kinakampihan ko noon ng mga taga-LP na hindi naman pala sila para sa bayan, kundi sa kanilang pansarili lamang. Ganun po yun ang problema. Lumalabas po lahat ng mga kaibigan ko dati na Dilawan at sa Pinklawan ay pumabor na sa mga kakampi ni BBM na puro naman mga magnanakaw. Yan ang problema ko dyan. So John Dubs, Adol Toto, ask ko lang, ang disbarred lawyer po ba ay pwede pang maging lawyer? Ulit pa, pwede pa po. After 5 years na mula ako na disbar, pwede pa ako mag-apply ulit. At depende sa rason ko na ibibigay kung papayagan pa ako ulit o hindi. Romel Bengson, more lecture po to Dr. Toto Tirador. At nito, madami kami natutunan sa iyo. So, RJ Golok, kung alam ni Khan na mali, bakit niya pinagpatuloy? Ibig po sabihin, may personal siya may personal siya na hinahabol, tinatago niya. Maari na gusto niya na may share sa ibabahin sa mga biktima, ay yan ang dahilan kaya hindi na sinasabi. So, I am outright, he who came to court must come with clean hands. Yan, mga doktrina namin yan. He who comes to court must come with clean hands. So, being Lirawat, Boss Toto, idol ng lahat, shout out sa iyo. Shout out din po. Sara Alura, good afternoon, God bless you. Kevin Jan. Kevin Jan, kumusta si Boss Abs Jan? Good PM, Attorney Toto, Dr. Senador. Shout out po, watching you from now in South Cotabato.
with Brother Abs. Okay, salamat po kay Sister Mariam. Oh, regards daw sabi ni Sister Au. Charlie's Whiskey. For notification, click the bell icon para ma-notify kayo kung merong live si Atty. Toto Causico. Salamat, Charlie Whiskey. Antonio Almonte, naimbag nga malim, lakay, Toto. Naimbag nga malim sa lahat ng mga lakay ko. Mapya, agat panapon, mayap, agat panapon, hindi pala mapya. Ang mapya sa kanyang mga Maranao, mga Maguindanao. So, mayap agat panapon sa mga kabalen ko dyan, sa Pampanga, sa Tarlac. Mga kababayan ni Senator, magaling na Senador, Dan Marcoleta. Siya po ay senador ng Tarlac at saka Rizal Province. Okay. Si magaling talaga. Diyan mo makikita ang pagkakaiba pag abogado ang senador. Kaya dapat lahat sa sunod na boto nyo, mga abogado at may alam sa batas ang dapat iboto natin. Kita mo, lumabas na mga walang kwenta yung mga argumento ni Tito Soto, ni Risa Hontiveros, kasi hindi sila mga abogado, hindi nila alam ang ginagawa nila. So, ano na lang, magdadasal na ako sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo si Risa Hontiveros, patawarin mo si Tito Soto, kasi si Bam Aquino, kasi hindi naman nila alam ang kanilang sinasabi. O, gano'n na lang po. RJ Golok, shout out sa naka-Elisha Golok, Elisha Golok, nakikinig po kami sa iyo. Salamat po. Ito, pagpatuloy natin kung ano ngayon ang mga pagpatuloy sa dinidiscuss natin. Okay, tingnan natin, ano bang background nitong kasong ito? Ito maganda dinagay ni Atty. Kaufman. Sinabi niya na noong 8 February 2018, si former prosecutor Fatou Bensouda, na yung pinalitan ni Atty. Karim Khan, ay nag-anunsyo na bubuksan nilang investigasyon sa Pilipinas. So, ngayon si Miss Bensouda ay nagsabi nung sinabi niya yun, in the independent and impartial exercise of its mandate, my office, which is the ICC, Prosecutor's Office, will also give consideration to all submissions and views conveyed to it during the course of its preliminary examination, strictly guided by the requirements of the Rome Statute. Ang ibig sabihin niyan, kung ginigiyahan ka ng Rome Statute na batas, ay susundin mo rin ang utos ng Rome Statute na kung may makita kang ebidensya na pabor sa akusado, ay kaagad-agad isama mo na rin sa iyong i-disclose o ipagtapat mo. So, ganun po ang sinabi. Next, sabi niya, on June 29, 2018, in his capacity as private lawyer for hire, private lawyer for hire pala si Atty. Khan naka-redact lang. So, nirepresenta niya mga biktima. Hindi natin alam ang extent of participation kasi redacted. Mr. Khan also added that so, dito, on number 8, on July 3, 2018, redacted na naman, sought the exceptional approval. Naka-redact, mahirap basahin. So, it is not known to what extent Mr. Khan was involved in the case. On 7 November, wait for me. On 7 November 2018, by the name of, redacted na naman. Pero anyway, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nito kasi mga redacted, ibig sabihin redacted, tinago nila mga detalye. So whatever, dito sa number 10, on 24 May 2021, Ms. Bensouda formally requested the opening of an investigation into the situation in the Republic of the Philippines. In so doing, she stated that any unauthorized investigation in the Philippines will fall to my able successor, Mr. Karim Khan, to take forward. Mr. Khan has since interpreted this throwaway compliment to mean that there was no irregularity. Number 11, on 16 June 2021, Mr. Khan was formally sworn in as Chief Prosecutor with the International Criminal Court. So, on 15 September 2021, Pre-Trial Chamber 1 authorized the prosecution headed by Mr. Khan to commence an investigation into the situation of the Republic of the Philippines. Number 13, on 18 November 2021, Mr. Khan notified the Pre-Trial Chamber that on 10 November 2021, he had received a deferral request from the Philippines pursuant to Article 18, Paragraph 2 of the statute. As a result, Mr. Khan was obliged statutorily to suspend his investigative activities. Number 14,
In just 7 months, however, on 24 June 2022, Mr. Khan was back before the pretrial chamber, requesting it to authorize the resumption of the investigation into the Philippine situation pursuant to Article 18.2 of the statute. In so doing, Mr. Khan redacted. Number 15, after lengthy litigation and the determination of an appeal submitted by the government of the Philippines in the prosecution's favor, Mr. Khan continued to supervise the Philippine investigation unabated until the very eve of the submission of an application for the arrest of Mr. Duterte. As far as the defense is aware, Mr. Khan did not notify, hindi niya pinaalam sa pretrial chamber or the appeals chamber na ang kanyang dating trabaho bilang abogado ng mga biktima. In fact, a simple search of the internet reveals absolutely nothing concerning Mr. Khan. So, tinago pati sa internet, hindi malalaman. So, nonetheless, number 16, prompted, as he now claims, by an attempt to disqualify him on other grounds, giving rise to conflict of interest in the situation of the Bolivarian Republic of Venezuela 1, Mr. Khan decided na. Sinite nila yung kaso ng Republic of Bolivarian sa Venezuela. So, ngayon, ang nangyari dito, inutusan ng ICC judge na si Khan ay umalis kasi may participation siya dati bilang private lawyer doon sa kaso doon sa kung sino mang kinasuhan sa Republic of Venezuela. So, number 17, according on 10 February 2025, an application for the arrest of Mr. Duterte was filed with the pretrial chamber 1 and signed by the deputy prosecutor Mami Mandiaye Niang. So, Mami Nandiaye Niang. So, shortly thereafter, after having had sat on the information for the best part of the 4 years, Mr. Khan notified on 6 March 2025 for the very first time that he had represented. Na-represent pala ang biktima. Nitong March 6 lang niya sinabi. So, March 6, 2025, late na. So, Mr. Khan asserted that he considered and added for good measure that he, pinaka-redact naman. So this was wholly untrue. Mr. Khan stated that he had merely the contents of the communication he authored. So he opined his personal views. By way of conclusion, Mr. Khan, okay, naka-redact, barely had the ink dried when on March 7, 2025, the pretrial chamber issued its warrant of arrest against against former President Duterte. On 12 March 2025, Mr. Duterte was surrendered to the court. 2 days later, Mr. Khan appeared in court. Siya pa nag-abogado nung 2 days later, nung appearance. Ibig sabihin, ay lumabag sa batas ng ICC si Mr. Khan. Na dapat, pag ikaw ay abogado dati ng isa sa mga partido sa kaso, ay hindi ka pwede makialam sa kaso. So, on 1 April 2025, Mr. Khan informed that he needed to, yung pala, nag-leave siya kasi may sexual abuse case siya. Put simply, Mr. Khan admitted that he had, anyway, naka-redact, ay diretsahin ko na lang. Ibig po sabihin, ang dinidiin po ng prosecutor, ng abogado ni Duterte na talagang maralim ang involvement ni Atty. Khan bilang abogado siya ng biktima laban kay Duterte. Tapos, in the meantime, the appeals chamber adjudicated on 1 August 2025, bago lang the request to conduct an ex officio review of the prosecutor's less glaringly flagrant conflict of interest in the Venezuela 1 situation case, determining that there is reason to believe that a ground for the disqualification of prosecutor exists. So, this finding was based on the prosecutor's close familiar relationship with his sister-in-law, Miss Binkatiswari Alagendra, who acts as government counsel in that case, as well as their prior professional and hierarchical connection. As such, a fair-minded and reasonable observer, fully informed and having considered all relevant facts and circumstances, would reasonably apprehend bias. So, ang applicable law is Article 42, Paragraph 7, na nagsasabi, neither the prosecutor nor a deputy prosecutor shall take part in any matter in which their impartiality might reasonably be doubted on any ground. They shall be disqualified from the case in accordance with this paragraph. Inter alia or among others, they have previously been involved in any capacity. So kahit ano pa, dahil nung involved ka dati bilang private lawyer, Mr. Khan, so dapat umalis ka. Yan ang batas ng Rome Statute. So Article 42, Paragraph 8,
of the Rome Statute makes clear that request for disqualification of the Chief Deputy Prosecutor shall be decided by the appeals chamber, and that the person being investigated or prosecuted may at any time request the disqualification of prosecutor or a deputy prosecutor on the grounds set out in this article. So, Article 34, Paragraph 1 of the Rome Statute provides further that the grounds for the disqualification of a judge, the prosecutor, or a deputy prosecutor shall include, among others, letter B, involvement in his or her private capacity in any legal proceedings initiated prior to his or her involvement in the case, or initiated by him or her subsequently, in which the person being investigated or prosecuted was or is an opposing party. Letter C, performance of functions prior to taking office, during which he or she could be expected to have formed an opinion on the case in question. So, ibig sabihin, may opinion na si Mr. Karim Khan na ang kanyang opinion nung siya ay abogado ng mga biktima ay guilty si Duterte. Kaya hindi siya pwede maging prosecutor. Kasi may bias na siya. Kasi dapat pala mag-prosecutor ka ay dapat hindi ka biased. Kasi may mga ebidensya na lalabas na pabor sa akusado ay may obligasyon ka rin na sasabihin sa korte ay inosente yung akusado kasi ito may nakuha akong ebidensya, ganun. Hindi ilalabas ni Karim Khan yun bilang talagang gusto niya nang matalo si Duterte, ganun ang mangyari. Kasi dating abogado siya na private nito mga biktima. So, sinabi dito, the senior trial lawyer for the prosecution refused to answer these questions. Tinanong na pala sila na Atty. Kaufman at hindi nila kinuwento. So, when he assumed oversight of the investigation into Mr. Duterte, Mr. Khan knew that he had to thoroughly convince himself that Mr. Duterte must be prosecuted. So, ibig sabihin, from the start, may opinion na talaga si Mr. Khan na guilty si Duterte. So, hindi siya pwede magiging patas sa magiging prosecutor. So, Article 42, Paragraph 7 prohibits the prosecutor from participating in any matter in which his impartiality might reasonably be doubted on any ground. The appeals chamber has previously found that an actual lack of impartiality on the part of the prosecutor is unnecessary and that the relevant standard is merely whether it reasonably appears that the prosecutor lacks impartiality. So, ibig sabihin, kahit suspetsa lang na dati ay pabor o di kaya may bias na si Prosecutor Khan, ay sapat na dahilan para tanggalin siya sa kaso. Yan siya sabi dito. The appeals chamber has previously found that an actual lack of impartiality is not necessary. What is important is na may relevant standard ay mayroong kunting ebidensya na lumalabas na magiging impartial siya. So this determination is predicated on the perspective of a reasonable observer, properly informed, and as such, apprehension of bias should be objectively reasonable. As such, the appearance of grounds to doubt impartiality is sufficient to warrant disqualification. Kahit appearance lang, kahit may doubt ba, ay sapat na para tanggalin ang prosecutor. So sinabi dito, disqualification is also warranted under the same statutory provisions where the prosecutor has previously been involved in any capacity in that case before the court. While Article 34, Paragraph 1, Subparagraph B enumerates as grounds for disqualification the prosecutor's involvement in his or her private capacity in any legal proceedings initiated prior to his or her involvement in the case, or initiated by him or her subsequently, in which the person being investigated or prosecuted was or is an opposing party. Though there may exist some degree of interconnections or interconnectedness between the roles of victims' counsel and that of the chief prosecutor, their functions are ultimately distinct and may even at times be diametrically opposed. The overarching objective of the prosecutor is to establish the truth. So, ibig sabihin, paano ka magpalabas ng truth kung ikaw ay biased na? Ganun lang po kasimple yan. The prosecutor is expected to act as a magistrate of truth, and under Article 54 of the Rome Statute is required to place equal focus and to act with equal diligence to uncover both incriminating and exonerating circumstances. So may obligasyon ng prosecutor na kapag imbestiga niya, hanapin niya baka mayroon pang ibang mga ebidensya kasama sa kanyang trabaho ay maghanap kung mayroong mga ebidensya na makapabor sa akusado. This of course suggests
a proactive duty to search for exculpatory information. So number 34, victims' counsel on the other hand are concerned solely with representing the interests of the victims. So being the victims' counsel, hindi niya magbabagong isip niya. Gusto niya guilty si Digong para manalo siya as victims' lawyer. So that is ensuring the right to participate in the proceedings, to seek reparations, and to not only be heard through the lens of the prosecution's case. They are neither charged nor concerned with unearthing exculpatory information. Yung mga abogado ka ng biktima, wala kang pakialam sa mga ebidensya na pabor sa kalaban mo. So indeed, given their clearly different roles and objectives in criminal proceedings, participating victims have been recognized as neither the opponent or, for that matter, necessarily the ally of the prosecution. Number 35, paragraph. Mr. Khan first acted in his capacity as a private lawyer for victims of the so-called war on drugs. In his subsequent role as chief prosecutor, Mr. Khan seemingly exploited the information that he had acquired as victims' representative. Mr. Khan relied on information obtained while defending the independent interests of the victims to support actions falling under an entirely separate mandate, one that also carries the obligation to disclose exculpatory evidence. This conflation of rules leading to a blatant conflict of interest is precisely what Rule 34, paragraph 1, subparagraph B, seeks to prevent. Additionally, Mr. Khan's current self-imposed leave of absence to deal with his allegations of sexual abuse and retaliatory acts perpetrated against his staff rebuts the presumption to which he would otherwise be entitled, namely, that he is of high moral. So wala na siyang karapatan sabihin na of high moral character siya. Kasi nga may kaso siya. Kasi nga may involvement siya sa dating mga biktima na abogado siya. So wala na siyang capacity to be fair. Yan ang pinaka-total niya. Character, and this notification should be taken as gospel. The latest decision rendered by the appeals chamber in the situation the Bolivarian Republic of Venezuela 1 also leaves such a presumption, where the prosecutor has failed to comply with his duty to always exercise his functions impartially and conscientiously. The circumstances detailed above are cumulatively sufficient to meet the threshold of the reason to believe standard, which, while not requiring or involving a determination as to the merits of an allegation of suspicion, must nevertheless be understood as requiring a conclusion on the existence of a material factual basis or reason underlying the belief. A fair and informed observer could reasonably perceive bias warranting the prosecutor's disqualification. Mr. Khan did not disclose his conflict of interest, of which he was aware from the very beginning, until 6 March 2025. Mr. Khan should, as a result, be disqualified from any further involvement in the case against Mr. Duterte. So, yan po, ladies and gentlemen. So, malamang ay i-grant itong request na ito. Okay? So, yan po ang bagong update sa kasong ito. So kung ganon, kung ako naman tanungin mo bilang dating abogado, yung pagiging bias ay gagamitin ko pa-dismiss ang kaso for lack of jurisdiction on the ground na walang kapangyarihan ang prosecutor because of conflict of interest. Pagka ganon, pwede rin i-dismiss ang kasong yan sa ganong sitwasyon. Okay, balik tayo doon sa sino pang ano. So nakita nyo na, lumalabas ngayon yung nangyari, pumapabor sa mga Duterte. So maaaring mangyari na nanalo na si Sara, sunod mananalo ang tatay niya. Diba? Yan ang nakikita kong posibilidad. Posibilidad lang yan, hindi ko sinasabi na mangyayari. Conrado Alipio nakahabol, maraming salamat. Alexander Villas, watching from British Columbia, nabasa ko na to. Thomas Esplana, para sa akin, okay na, Attorney Kausing. Regina Tongpas, watching from New Zealand. Ilma Ralios, good PM, Dr. Toto. Lagi pa ako nag-abang ng vlog mo at bakit hindi lumalabas. Okay. Rodrigo Gatos, Idol. Antonio Almonte, magandang hapon po sa lahat. Cassandra Desi, competent naman ang Supreme Court natin. So, Rodrigo Gatos, Idol kita, Dr. Kausing. Salamat po.
Mimi Authority, good PM, Dr. Toto. Edgardo Ramos, good PM, Dr. Toto. Always watching your vlog here in Jensen. Ben Reclamador, part yan ng defense ng maghanap ng technical. Hindi naman technical yun. Thomas Isplana, para sa akin, Attorney Kausing, di bali tawagin ako nagdidiis. Oh, yan, tawagin niyo ako nagdidiis. Wala akong problema. At least hindi ako nagnanakaw. Hindi ang aking, batas lang aking sinusunod. Tinatawag niyo ako nagdidiis dahil pinaglalaban kong batas. Okay lang. Sa akin walang problema. John Dubs, Idol Toto, ask ko lang ang na-disbarred plano. Nasagot ko na pala to. In 5 years, pwede ako ma-apply ulit. So, naka 2 years na po ako ngayon. So, 3 years sa sunod na taon. So, may 3 taon pa. Tamang-tama, 2028, ay pwede na ako mag-apply ng pag-abogado ulit. Romel Benson, more lecture po, Dr. Toto Tirador. Madami kami natutunan sa iyo. Salamat po, Romel. RG Agulok. Kung alam ni Khan na mali pala, bakit niya? Yan, ang problema sa kanya, may sarili siyang agenda. I am outraged. Nabasa ko na pala. Beng G. Rawat, Boss Toto, idol ng lahat about. Shout out sa iyo. Salamat po, Beng. Sara Alura, good afternoon. God bless you. Tapos si Kevin Jan, good PM po. Attorney Toto Tirador, shout out po. Watching here in South Cotabato with your brother Abs. Okay, Charlie Whiskey. For notifications, click the bell. O yan ha, sinasabihan kayo, i-click nyo ng bell. Antonio Almonte, Naimbag Gamalim. RG Golok, shout out sa mga Elisa Golok na makinig po kami sa iyo. Danilo, Cassandra Daisy, tagagawa ng batas. Low, kaya dapat lawyer. Mimi Authority, correct, Attorney Toto, maganda. Pag abogado, may alam talaga. O tama, dapat ang senador, dapat abogado. Albert Hilongo, bakit si Lapid may alam sa batas? O kita mo, naging tahimik na lang. Bumuto na lang siya ng yes, tapos tumahimik. Okay. Tapos, Julman Oy, is ICC some sort of Supreme Court? Iba po silang jurisdiction. Hindi rin sila pwedeng saklawan ng Supreme Court natin. Hindi rin sila pwede makasaklaw sa Supreme Court natin. So, pare-pareho lang. If they make a mistake, doon din siya sa ICC. Kung nagkaroon ng pagkamali, doon siya sa ICC din magsampa. Kaya nga ang abogado ni Duterte ay pumunta sa appeals chamber ng ICC. So, Ben Reclamador, yung binabasa ninyo totoo sa appeal court yan ng ICC. Tama. Tama po yan. Kevin Jan, dapat po talaga po mga magagaling at napanindigan sa tama ng mga attorney ang mabubuto sa sunod election para nasa tama ang pagpapaliwanag sa batas. Gaya po sa iyo at gaya din kay Senator Marcolita, mabuhay po kayo lagi at ingat po lagi. Glorigin Maguti. Kaya pala hindi makausad ang kaso ni PRD, may kasabwat sa loob. Yun ang tamang correct term, may kasabwat. Gerald Pardillo, pera pala. Ito 45 na ATC 109 Game Farm. Magandang hapon po, Sir Toto Tirador. Walang kinikampihan ng 80-80, bubu at magnanakaw na politiko. Ben Reclamador, kung private lawyer si Khan noong 2018, hindi ba malalaman ng prosecutor? Ang problema po, hindi rin malalaman po ng prosecutor yan. So may pagkakataon na sikreto ang galaw niya. Kaya may obligasyon din siya na sabihin niya, hindi na ako pwede dyan. So pwede pala gumamit ng jurisprudence ng ICC sa mga bansa na kahit, pwede na lang gamitin kung gusto nila. Rocket Red Countdown, Lift Up Finger, Red number 1, Medal, Yellow First, Red, Jobs Tios. Tapos si Cassandra Daisy, please subscribe. Subscribe po kayo sa akin. Comment lang kayo. Walang problema kahit kontra sa akin. Wala pong problema sa akin. Ini-invite ko mga lahat na nagagalit sa akin na mag-join dito. Labas niyo, babasahin ko po ang inyong mga sinasabi laban sa akin. Huwag kayong mag-alala. Elfrida Madara, buti na lang pag andyan kayo, nagbibigay ng updates. Thanks po. Edgar Nacion, Dr. Toto, good day and God bless. Andrea Guico, watching from Singapore. Salamat po sa Singapore. Gusto ko magpasal ulit yan. Ben Reclamador, Article 42, DQ nga si Khan. Reggie Regal Felipe, God PM, Dr. Toto. Risa Montano, a blessed afternoon to you, Attorney Doc Toto. Lee Chen, salute you po, Attorney Toto, lawyer pa po kayo para po sa amin ni Mami. Salamat po, Lee Chen. Basri Awal, mabuhay ka, Attorney Idol, kita dahil patas ka. David Baruj, hi po, Attorney, watching again from California pa. More power. Salamat po sa mga Californian Filipinos. Pinakamalaking populasyon ng Pilipino pala nandyan sa California.
Mercy Narvasa Suzuki. Salamat po, Dr. Toto, sa magandang paliwanag mo. Lagi kitang sinusubaybayan dahil tama ang batas mo sa pagpaliwanag.Lichen, like Dan po, salamat po. David Varuj, lagi po ako nanonood sa iyo while working here in California. Wow, salamat. Maraming salamat po. Senior Stevie, Dr. Toto, malaki ang pag-asa ni EPRD na makauwi. Pero paano yung pagkakamali na ginawa ng prosecutor? Makikita natin yan, talagang ang mananaig po yung batas at ang konsensya. Kasi kung katotohanan, dapat gagamitin para manaig yung batas. Enrique George, itong prosecutor kan, suspicious lang karakter maski noon pa. So Cactus, kita mo naman kinasuhan siya ng sexual abuse. Ibig sabihin, manyak pala siya. Cactus, pag Fad Gilanti is watching. David Baruj, sana po, Atty. Toto, discuss niyo po yung tungkol sa reply ng HOR sa ICI. O sige, didiscuss natin yan. Babalik tayo sa impeachment mamaya.Lichen, God bless you po always. Atty. Toto Kausing. Lily Pili, salamat po sa iyong palipad sa akin po. David Baruj, narinig ko kayo noon pa kay Capercy. Lagi kanyang binabanggit, sir. Opo, client ko kasi si Capercy. Lahat ng kaso niyan libel bago siyang pinatay ay naipanalo ko po lahat. Winston Hernes, ang galing mo talaga magpaliwanag, Dr. Toto. Lagi kitang sinusubaybayan dito sa Beijing. Salamat po, Winston. Gusto ko rin mamasyal dyan sa Beijing. Minsan. Jose Alan Mendez Tevelen, mabuti ka pa, Dr. Toto. Lahat ng sinabi mo, tama. Oy, ito naman salot sa inyo, Panyero. Si Atty. Alan Tevelen, Ito naman, wala naman pagmamayabang. Lahat ng sinabi ko po ay nasunod. Una, sabi ko madidismiss ng Supreme Court yung kasong impeachment. Nanalo ako. So, hindi naman sumunod sa akin sa Supreme Court, pero nagkataon na pareho kami nakatingin sa batas. Nakatingin din sa batas ang Supreme Court. Lahat ng ginamit kong katwiran ay ginamit din sa Supreme Court na katwiran. So, pwede nang mangyari, Atty. Jose Alan Tebelen, na nakikinig din mga justice sa akin sa aking live. At I'm proud to tell the whole world na napakarami po mga abogado na nakikinig sa akin. Lalo na yung mga magtitik ng bar exam, lagi kayo makinig sa akin, magbibigay ako ng isang tip. Okay, isang tip ko sa inyo, tapusin ko muna ito, basa si John Dobbs. Sa 2028, prepared ko na ang mga senatorial candidates ko, puro attorney. Gaya na Atty. Vic Rodriguez, Jimmy Bondok, Javi Hinlo, Rowena Guanza, Atty. Lambino, Glenn Chong, Atty. Toto Kausing. Yan po, ay salamat naman. David Barones, more power sa inyo po, sir. Danilo Silvestre, bad faith yan. Marichel, bad faith yun kapag ikaw ay si Atty. Khan, bad faith yung ginagawa niya, imbis maging patas siya kasi may obligasyon siya na bilang prosecutor na hindi lang para magiging guilty ang kanyang pinoprosecute. Dapat may obligasyon din siya na pag may makita siyang ebidensya na pabor sa akusado, ay dapat sabihin niya sa korte na ito pabor sa akusado. So Marichel Roldan, God bless, happiness. Kamusta ba, Atty. Kausing from United Citizens Crime? Ay, yung mga kasama ko din. Marichel Roldan, kumusta ka na? Sa Pasay chapter, mag-usap nga tayo. Pwede niyo ako, mag-usap tayo. Gusto ko maging aktibo na sa Pasay, sa UCCW Pasay. Reggie Regal, Felipe, anong nangyari sa kaso ni Duterte sa ICC, Dr. Toto? Ito nga ang nangyari nga po. Ay huli ang mga latest ay lumalabas na may tinatago pala na pagiging bias itong prosecutor's office. Dapat sila magiging fair. Ang problema, abogado pala dati ng mga biktima ni Duterte, itong mga nagpo-prosecute laban kay Duterte. So,Lichen, congrats po, Atty. Toto Kausing, road to 100,000. Sana mag-invite pa kayo para maging 100,000 na po subscriber ko. Leonardo Villanueva, sir, pwede mo ba tirahin ang mga buhaya, mga politiko dito sa Bacolod? Titingnan, sino ba si Albi Benitez? Buhaya ba yan? Counting ulan lang, bahak agad. Ay, sige, titingnan natin. Please, bigyan mo na ako, Leonardo, ng mga bagong video dyan sa Bacolod. Lahat kung saan man, bigyan nyo ko ng video at sisiwalat natin, sitahin natin ang inyong mga lokal na mga politiko. Maraming salamat po at ito na naman tayo para sa ating kinabukasan. Dapat ang batas ay sandalan, ang katotohanan ay dapat hahanapin at ipaglaban. At tanging katotohanan lamang at pagsunod sa batas para kung anong katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating bayan. Okay?